Question number 1. If you were allowed to change your personality as a woman or a man, what would it be and why did you choose this? Kung bibigyan ka daw po ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano daw po ito at anong dahilan bakit po ito ang napili nyo? Okay, thank you for your question. For me, personality is kind of things that sarili na natin yun. So, if ever man na may babaguhin ako, so yung mga things na yun is yung mga attitude na hindi maganda, and also, those attitude na parang nakaka-apekto dun sa ibang tao, especially kung nakakasakit ko o hindi. So, overall, wala akong babaguhin sa aking personality, pero na lang kung ito ay nakakasama sa iba. Thank you po. Next question po is, what if you become the mother or a father of a gay or lesbian child? How would you react? Kung paano daw po kung ikay naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy, ano daw po ang magiging reaction nyo? If I ever become a mother of a lesbian or a gay, syempre mabibigla ako. But since I am the mother, so I will accept the fact that my child is a member of an LGBTQ, so which is, as a mother or a parent, I will accept that my child, especially sa mga experience na or sa naranasan nila, kailangan nila yung parenting love, which is yung acceptance nga, kung saan magagaling magkakaroon sila ng strength or self-esteem. And also, yung pagkakaroon ng LGBTQ member na anak ay hindi magiging lang kung paano yung pagiging magulang ko or yung pagiging anak nila at yung connection to next. Thank you po. Question number 3 is, will you allow your daughter or son to have a homosexual relationship? Why yes and why not? Kung papayagan mo daw po ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki, bakit po sumasang-ayon kayo or bakit po hindi? For your question, I answer is yes, because one of the things that maranasan ng mga anak natin is yung magmahal sila ng kauri nila, which is alam na rin ng mga ibang member or yung ibang tao na yung pagiging interact doon sa ibang kauri nila ay parang yun na yung magiging way nila kung paano nila ipapakita yung pagiging sila. So, as a mother or a parent, I will allow my son or child to have a relationship doon sa kauri nila. And wala naman akong magagawa bilang magulang kung yung gusto nila ay pipigilan ko. So, parang pag pinigilan ko, parang magkakaroon ng conflict doon sa akin, sa connection ko sa anak ko at sa akin. And also, being a mother, syempre dapat maging support lang tayo sa mga gusto nila kasi yun magiging sila eh. Sila yung sila yung bubuo sa pagkatao nila. So, tayo, ng mga magulang, tayo lang yung magiging guide. So, overall, sinabi ko ay, oo, tanggap. Thank you po. So, the last question po is there an experience of gender inequality that has happened before or until now in our family? Kung mayroon bang gender inequality nung nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na naranasan ng ating pamilya o mga ninuno? Thank you for your question. So far, wala naman ako natatandaan na parang nagkaroon ng discrimination doon sa pagkakaroon namin ng kapamilya na which is yung part na ng LGBTQ. And siguro meron din siguro sa ibang kamag-anak na pero wala akong alam or wala akong idea about doon sa kanila. Pero sa amin, Question number 1. If you were allowed to change your personality as a woman or a man, what would it be and why did you choose this? Kung bibigyan ka daw po ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito at ano ang dahilan bakit po ito ang napili mo? Wala akong babaguhin sa aking pagkatao. Kasi
ito yung ibinigay sa atin ng Diyos, ito yung pinagkaloob sa atin. Hindi natin babaguhin yung binigay ng Diyos sa atin. Siguro kung may babaguhin man ako, siguro yun yung ay yung pagiging hindi mabuting tao. Or yung ugali, hindi maganda, yun lang yung kaya kong baguhin. Pero sa pagkatao ko, kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, wala tayong karapatan na baguhin yun kasi yun igaling sa Kanya. Ilang. Sige, may gusto ko ba pong idagdag? Wala na. Sige. Next question po is, what if you become the mother or a father of a gay or lesbian child? How would you react? So, kung paano daw po kung kayo naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy, ano daw po ang iyong magiging reaction? Siguro sa una mabibigla. Pero tatanggapin ko. Kasi anak yun eh. Anak natin yun eh. Hindi natin pwede ipagtabuyan yun kasi anak natin yun. Kung ano yung binigay ng Diyos, tanggapin natin. Yun lang. Question number 3 po. Will you allow your daughter or son to have a homosexual relationship? Why yes and why not? Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makapagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po kayo sumasang-ayon at bakit po hindi? Para sa akin, sumasang-ayon ako dyan. Kung sila masaya, kung ano yung gusto nila, kung saan sila liligaya, dito na ako. Bilang isang ama, sa kanila, magiging masaya ako kung magiging masaya din sila sa kanilang buhay. Yun lang. Thank you po. The last question po is, question number 4, is there an experience of gender inequality that has happened before or until now in our family or clan? Kung mayroon bang gender inequality nung nakaraan o hanggang kasalukuyan na naranasan ng ating pamilya o mga ninuno? Wala. Sa pagkakaalam ko, lahat naman tanggap. Tanggap nila yung kanilang mga anak na gano'n sila na bakla o tomboy, tanggap naman nila. Hanggang ngayon. Masaya silang nakikitungo sa kanilang mga anak na gano'n. Kahit gano'n sila, masaya sila. Yun lang. Thank you very much po for your answering the 4 questions that we have.